Hello! Welcome to Doktorapedia. Tatalakayin natin kung paano tanggalin ng plema ng baby na may edad 2 taon o mas bata pa. Kung may halak si baby nang dahil sa plema sa baga, ito ay home remedy rin para matulungang mawala ang halak ni baby na dahil sa kanyang plema. Para sa iba pang mga tips at kaalaman sa pag-aalaga ng iyong anak, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Paano mo ba matutulungan ng iyong anak na palabasin at tanggalin ng plema sa kanyang baga? Una, painumin mo siya ng maraming tubig at ibang likidong angkop sa kanyang edad. Gaya ng tinalakay natin sa isang naunang video tungkol sa tamang pag-aalaga ng baby o batang may ubo, ang pag-inom ng marami ay makakapagpalabnaw ng plema. Madalas kasi kaya nahihirapan ng isang baby na mailabas ang plema ay dahil ang kanyang plema ay masyadong malagkit at ito ay nakadikit sa dingding ng mga tubong daanan ng hangin at mga alveoli o air sac ng kanyang baga. Sa pag-inom ng maraming tubig at iba pang likido, ang malapot na plema ay mas lalabnaw at hindi na magiging malagkit. Kaya, mas madali nang matatanggal ang plema sa pagkakadikit nito sa mga dingding sa loob ng baga at mas madali na itong maiuubo palabas. Para sa mga baby na mas bata sa 6 na buwan ng edad, hindi inirerekomenda ang pagbibigay ng tubig. Ang mga baby ay pwedeng padedehin ng mas madalas. Pangalawa, chest physiotherapy. Ang chest physiotherapy ay isang paraan para mas madaling palabasin ang plema ni baby na maaaring maging dahilan ng halak ni baby sa pamamagitan ng percussion o clapping sa dibdib at likod ni baby habang ang kanyang katawan ay nasa tamang posisyon. Para hindi masakit ang percussion o clapping, dapat ay nakakap ang iyong kamay. Simulan mo na flat ang iyong kamay, tapos i-bend mo ang iyong kamay at panatilihin mong magkadikit ang iyong hintuturo at hinlalaki. Bago tayo magpatuloy, paalala na ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Pag-percuss mo sa iyong anak, ang hangin sa pagitan ng iyong kamay at likod o dibdib ng iyong anak ay gumagawa ng isang popping sound na gaya nito. Kahit na malakas ang tunog na ito, kung ang iyong kamay ay nakakap ng maayos sa iyong pag-percuss, hindi naman masasaktan si baby. Kung ang tunog ay parang tunog ng sampal, gaya nito, ito ay masakit at kailangan mo pang ikap ng mas mabuti ang iyong kamay. Kung si baby ay maliit pa at mukhang masyadong malaki ang iyong kamay para sa kanya, maaari kang gumamit ng percussor cup. Ang importante ay ang puwersa ng percussion o clapping na gagawin mo ay may lakas na sapat para maalog ang baga ni baby, para ang plema na nakadikit sa dingding ng mga alveoli o air sac ng baga ay maalog at matanggal sa pagkakadikit nito. At dapat ang katawan ng iyong baby ay nakaposisyon para ang tatalsik na plema ay magsushoot sa tubo ng baga na dadaanan ng plema para ito ay maiubo palabas. Dahil ang plema ay natural na tatalsik at malalaglag pababa dahil sa gravity, dapat ay nakaposisyon ang katawan ni baby para ang panggagalingan ng plema ay mas mataas ang posisyon kaysa sa tubong dadaanan ng plema palabas. Kaya si baby ay dapat iposisyon depende sa kung aling parte ng baga ang tatanggalan ng plema para matulungang ma-shoot ang tatalsik na plema papunta sa tubong dadaanan palabas. Bagamat tatalakayin natin ang mga steps ng chest physiotherapy sa baby, mas maganda pa rin na ikaw ay magpaturo sa doktor ng iyong anak ng tamang paraan ng pagpukpok o percussion o clapping. Kapag gagawin mo na ang chest physiotherapy, kailangang ihanda mo ang iyong anak sa iyong gagawin. Dapat ay ipaliwanag mo sa iyong anak kung ano ang iyong gagawin gamit ang mga salitang maiintindihan niya. Ipaliwanag mo sa kanya kung ano ang mararamdaman at maririnig niya. Pwede mong ipakita sa kanya kung ano ang iyong gagawin gamit ang isang manika o stuffed toy. Purihin mo siya habang ginagawa mo ang percussion at saka kapag natapos mo na ang percussion. Paalala na napaka-importante na hindi iisipin ng iyong anak na ang clapping o percussion ay isang parusa sa kanya. Narito ang mga steps sa chest physiotherapy sa baby na makakatulong para tanggalin ang plema ni baby sa baga at para matanggal ang halak ni baby kung siya ay mayroong halak. Una, pumili ka ng angkop na oras para sa chest
chest physiotherapy. Dapat ay gawin mo ang chest physiotherapy o CPT bago kumain o mag-breastfeed ang iyong anak o kaya ay 1 oras o masigit pa pagkatapos niyang kumain o dumede. Huwag mong gagawin ng chest physiotherapy kung katatapos lang kumain o mag-feeding ng iyong anak dahil baka siya masuka. Maaari mong gawin ng chest physiotherapy malapit sa oras ng pagtulog ng iyong anak dahil ang mga baby ay maaaring makatulog habang ginagawa mo ang clapping. Kung nagreseta ng nebulization ang doktor ng iyong anak, gawin mo muna ang pag-nebulize o pagpapauso kay baby bago mo gawin ang clapping ng chest physiotherapy. Maaari mong gawin ng chest physiotherapy kay baby 2 hanggang 4 na beses sa isang araw o kung gaano kadalas ang payo ng kanyang doktor. Pangalawa, humanap ka ng magandang lugar para sa chest physiotherapy. Importante na ikaw ay nasa komportableng posisyon para mas epektibo ang gagawin mong clapping o percussion kay baby. Maghanda ka ng tuwalya at unan na pwede mong magamit para maging mas komportable kayo ni baby habang siya ay inilalagay mo sa tamang posisyon. Ang iba't ibang posibleng posisyon ni baby para sa chest physiotherapy ay tatalakayin natin mamaya. Pangatlo, suotan mo ng manipis na damit gaya ng sando ang iyong anak para siya ay mas maging komportable. Pwede rin naman na maglagay ka ng kumot o tuwalya sa ibabaw ng kanyang balat. Ang importante ay huwag kang magpe-percuss sa hubad na balat ng iyong anak. Pang-apat, matapos mo siyang ilagay sa tamang posisyon, i-percuss mo ang dibdib o likod ng iyong anak ng sunod-sunod at malakas, gaya nito. Mas hindi gaanong nakakapagod ang pag-percuss kung pananatilihin mong relaxed ang iyong braso at ang iyong igagalaw sa pag-percuss ay ang iyong pulso. Ang lakas ng pag-percuss o pag-clap ay depende sa iyong anak. Kung mas bata at mas maliit ang iyong anak, mas kaunting puwersa ang kailangan. Kailangan mo pa rin syempre ang sapat na puwersa para maalog ang kanyang baga. Pero, bawasan mo ang lakas ng iyong pag-percuss kung mapansin mo na siya ay nasasaktan. Hindi dapat mag-iiwan ng mapulang marka sa katawan ni baby ang iyong pag-percuss. Subukan mong gumamit ng mas malakas na puwersa kung si baby ay maraming plema na hindi niya mailabas. Maaari mong gawin ng percussion o clapping ng 1 hanggang 3 minuto sa bawat posisyon. Pero, ang tagal ng pag-percuss o clapping na gagawin mo sa bawat posisyon ay dapat naaayon sa ipapayo ng doktor ng iyong anak. Pang-5, mag-percuss ka sa ibabaw ng ribs lamang. Para maiwasan mo ang pinsala sa mga organ ni baby, huwag kang magpe-percuss sa spine o gulugod na siyang buto sa gitna ng likod at sa bandang baba ng kanyang likod. Huwag ka rin magpe-percuss sa breastbone o yung buto sa gitna ng dibdib, sa bandang baba ng ribs o ibabang tadyang at sa tiyan. Pang-6, obserbahan mo ang iyong anak habang ginagawa mo ang chest physiotherapy. Kung ang iyong anak ay nahihirapan sa posisyon niya, halimbawa siya ay nahihirapang huminga o nag-iiba ang kanyang kulay o masyado siyang nakikipaglaban sa iyo, iupo mo muna siya hanggang bumalik sa normal ang kanyang paghinga at subukan mo siyang i-percuss sa iba na lang na posisyon. Kung hindi mo pa rin siya ma-percuss ng maayos, mas mabuting huwag ka nang mag-percuss at dalhin mo na siya sa kanyang doktor. Siguraduhin mong iyong nababantayan ang mga danger signs ng ubo na nagpapahiwatig na delikado na ang lagay ng iyong anak at kailangan mo na siyang isugod sa ospital. Panoorin mo ang naunang video ukol dito. Narito ang mga posisyon para sa chest physiotherapy depende sa parte ng baga na maplema. Tandaan na ang mga ito ay para sa mga baby na 2 taong gulang o mas bata pa. Para tanggalin ang plema ng baby na nasa pinakatuktok o nasa pinakataas ng kanyang baga, iupo mo si baby sa iyong kandungan at isandal mo siya sa iyo habang ikaw ay nakaupo at nakaliyad o nakalean back ng mga 30 degrees. Hawakan mo siya sa kanyang baywang gamit ang isa mong kamay para siya ay mas steady mo at hindi siya maging magalaw. Tapos, maingat mo siyang i-percuss sa baba ng kanyang kanan at kaliwang collarbone o yung mga buto sa baba ng kanyang leeg dahil nandun ang pinakamataas na parte ng kanyang mga baga. Pagkatapos mo siyang i-percuss ng tig-1 o 3 minuto sa bawat lugar, iikot mo siya para nakadapa naman siya ngayon sa dibdib mo. Habang hawak mo siya ulit sa kanyang baywang, maingat mo siyang i-percuss sa pagitan ng kanyang spine o gulugod at kanang shoulder blade o yung buto sa taas ng kanyang likod sa may balikat.
sa loob ng 1 hanggang 3 minuto. Tapos 1 hanggang 3 minuto ulit sa pagitan naman ng kanyang spine at kaliwang shoulder blade. Para tanggalin ang plema ng baby na nasa bandang harapan ng kanyang baga, dapat ay ihiga mo siya sa komportableng lugar na maaaring may sapin na kumot. Pwede rin naman na ihiga mo siya sa iyong kandungan, siguraduhin mo lang na flat talaga ang kanyang pagkakahiga. Ibig sabihin, pantay ang kanyang ulo at katawan. Huwag mong hayaang mas mababa ang ulo niya kaysa sa kanyang katawan para hindi siya masuka. Hawakan at steady mo siya gamit ang isa mong kamay at gamit ang isa mo pang kamay, maingat mong gawin ang clapping o percussion sa kanyang dibdib mula sa baba ng kanyang kanan na collarbone pababa hanggang sa bandang gitna ng kanyang kanang dibdib. Tapos mula naman sa baba ng kanyang kaliwang collarbone pababa hanggang sa bandang gitna ng kanyang kaliwang dibdib. Iwasan at huwag mong ipepercus ang mga pinakahuling ribs sa bandang baba ng kanyang dibdib. Para tanggalin ang plema ng baby na nasa bandang gilid ng baga, dapat siya ay nakatagilid. Para sa plemang nasa kanyang kanang baga, itagilid mo ang iyong anak sa kanyang kaliwang gilid. Siguraduhin pantay ang kanyang ulo at katawan at hindi mas mababa ang kanyang ulo para maiwasan ang kanyang pagsusuka. Maingat mong gawin ang clapping o percussion malapit sa kanyang shoulder blade o yung buto sa taas ng kanyang likod sa may balikat. Tapos, itaas mo ang kanyang kanang kamay at gawin mo rin ang clapping sa ilalim ng kanyang kanang kilikili. Para sa plemang nasa kanyang kaliwang baga, pareho lang ang kailangan mong gawin pero ang iyong anak ay dapat nakatagilid naman sa kanyang kanang gilid. Para tanggalin ang plema ng baby na nasa bandang likuran ng baga, siya ay dapat mong idapa at siguraduhin magkapantay ang kanyang ulo at katawan para hindi siya masuka. Hawakan mo siya gamit ang isa mong kamay habang ang isa mo namang kamay ay gamitin mo sa maingat na pagpercus mula sa baba ng kanyang kanan at kaliwang shoulder blades pababa hanggang sa bandang gitna ng kanyang likod. Paalala, para mas madaling tanggalin ang plema ni baby na dahilan ng halak ni baby, dapat ay painumin mo siya ng maraming likido para maging mas malabnaw at mas madaling patalsikin ang kanyang plema kapag ginawa mo ang chest physiotherapy sa kanya. Bagamat mayroong mga nabibiling gamot para sa ubo na hindi kailangan ng reseta ng doktor o yung tinatawag na over-the-counter o OTC na gamot, ang mga ito ay hindi inirerekomenda sa mga batang mas bata sa 4 na taong gulang. Panoorin mo ang naunang video na tumalakay sa mga iba't ibang gamot sa ubo ng baby at bata na hindi kailangan ng reseta kabilang ang kanilang mga side effects. Mas mabuti pa rin na magkonsulta sa doktor ng iyong anak kapag si baby ay mayroong halak at maplemang ubo. Para sa dagdag kaalaman tungkol sa tamang pag-aalaga ng baby o batang may ubo, panoorin mo ang naunang video ukol dito. Mayroon ding naunang video tungkol sa tamang pag-aalaga sa batang may lagnat at tamang pag-aalaga sa batang nagtatae. Ang mga link para sa iba pang video ay nasa description ng video na ito. Please like and share this video, subscribe sa channel na ito, and click the notification bell. Thank you for watching and see you sa next video.